Ready na yung ating casserole. Ngayon, lagyan natin ng olive oil. Kayo na bahala mag-estimate kung gaano karami ang inyong ilagay na olive oil. Ngayon, mainit ng olive oil. Lagay na natin yung ating onion. Mikos-mikos, halo-haloin hanggang sa maluto. At bago natin idagdag yung susunod na ginger at saka lemongrass. Pagkatapos ay halo-haloin lang natin hanggang sa maluto, hanggang lumabas ang kanyang aroma. Ang bango-bango, sarap. Kaya tuloy-tuloy lang ang pagluto at bago natin ilagay yung kalahati ng ating chicken. Hinahati ko kasi maliit yung ating casserole para ma-brown silang lahat. At halo-haloin lang hanggang sa mag-brown. At pagkatapos ito nadagdag na naman yung pangalawa. At least nagisa natin ng maigi. Mas masarap kasi yung nagisa ng maigi para maganda ang kanyang kalabasan. Pagkatapos niyan ay inubos ko na yung chicken at tuloy pa rin ang paggisa ko hanggang sa mag-brown ang lahat. At pagkatapos ay lagyan ng takip. Ngayon, buksan. Tingnan natin. Ayan, kumukulo na. Medyo luto na siya ng kaunti. Ngayon, dagdagan natin ng 1 tablespoon of salt at garlic powder. Kayo na bahala mag-calculate sa garlic powder at saka yung black pepper. Depende sa inyong taste kung paano ninyo gawin dahil nasa inyo na rin yan na estimation. Pagkatapos halo-haluin. Haluin ng maigi para yung ating mga spices ay mag-penetrate sa ating chicken. At pagkatapos niyan ay tuloy lang pala ang paghalo muna. Hanggang sa mahalo at pagkatapos ay lagyan natin ng tubig. Around 2 cups lang. Then, lagyan ng takip. Pagkatapos, buksan ulit. Ang ganda, kumukulo. At idagdag na natin yung ating 1½ tablespoon of curry powder. At haluin ulit. Para yung curry powder natin ay mapapunta sa ilalim at maluto ng maigi. Mas masarap kasi pag naluto ng maigi yung curry powder kasi lumalabas ang kanyang anghang. Mas masarap ang lasa. Pagkatapos, idagdag natin yung ating patatas. Nakikita ninyo yung aking patatas ay malalaki para hindi madudurog. Kasi pag ako ang kumain ng curry, chicken curry ay ang partner ko ay patatas. Ngayon, lagyan natin ng takip at palambutin hanggang sa maluto na. At ito nga pala, almost ready niya. Hindi ko pala nabidyohan yung paglagay ko ng chicken cubes at saka yung gata kasi nagkaroon ng problema ang aking camera. But ito, masarap ang kanyang kalabasan. So, yung super yummy na yan. Shout out sa lahat ng mga supporters, followers na nandyan at sa mga baguhan, welcome kayo sa aking channel.